Ano-ano nga ba ang senyales, o palatandaan, na ikaw ay nasa maling samahan ng pananampalataya? Kilala ang Pilipinas bilang isang Christian country na natatangi sa buong Southeast Asia, kaya ang bawat isang Pilipino ay may kinikilalang Diyos. Subalit bakit nahahati ang ating pananampalataya pagdating sa pagre-relihiyon? Ngayon ay magbibigay ako ng 3 sign, ikaw ay nasa maling grupo ng pananampalataya, upang maging gabay mo ang mga ito bago ka pumasok sa isang relihiyon. Una sa ating palatandaan na ikaw ay nasa maling pananampalataya ay kung ang inyong samahan ay sumasamba at naniniwala sa mga rebulto o larawan. Alam natin na isa sa matinding tinututulan ng Biblia ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga larawang inanyuan. Ito ang sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon niyong Diyos. Sapagkat talastas niyong lubos, na sinumang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ang ikalawang senyales na ikaw ay nasa maling relihiyon, ay kung hindi kinikilala ng kinaaniban mong samahan na si Jesus ay isang Diyos. Sa kabila ng tambak-tambak na patunay ng mga talata sa Biblia sa pagkakakilanlan ni Jesus, ay pilit nilang binabaluktot ang matuwid na aral upang ipasok ang kanilang mga maling pagkaunawa sa Biblia. At isang patunay na talata na magdidiin sa pagka-Diyos ni Kristo ay ang nasa aklat ng Juan, at ito ang sabi ng Biblia. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag sa bersong ating binasa na si Jesus ang tinutukoy ng Biblia na Verbo, at wala nang iba pa, at ayon din sa Biblia, ang Verbo ay Diyos, at ang Verbong ito ay nagkatawang tao di umano, na tanging si Jesus lamang ang nagkatawang tao na nalalaman natin sa kabuuan ng Biblia. Kaya't bakit tayo maniniwala sa mga nagtuturo na si Jesus daw ay hindi Diyos, samantalang mismong Biblia ang nagpapatotoo sa pagka-Diyos ni Jesus? Ikatlo sa ating palatandaan na ating babanggitin, na mali ang inyong sinasamahan na pananampalataya, ay kung ang inyong sinasamahan na samahan ay naniniwala sa doktrinang once saved is always saved. Ang paniniwalang ito ay isang napakalaking pagkakamali, dahil ito ay hindi totoo. Nilalabanan mismo ng aral na ito ang mismong aral ni Kristo. Marahil ay hindi naunawaan ng mga pastor na naniniwala dito ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, dahil sila ay naniniwalang sila ay manampalataya lamang ay maliligtas na ang kanilang mga kaluluwa. Binabaliwala ng doktrinang ito ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti, at ito ang sabi ng Biblia na ukol sa gawa. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako'y mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Kung halimbawa ba na ikaw na nagsasabi sa iyong sarili na ikaw ay ligtas na, at ikaw ay nangalunya, o nakiapid o kaya naman ay nakapatay, ay maliligtas ka pa din ba? Gaya nga ng sinasabi ng Biblia, na magkasala ka sa isa ay nagkakasala ka sa lahat, ganun din ay hindi ka maliligtas. Oo nga, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, subalit dapat mo itong ingatan sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, upang ikaw ay maligtas. Pananampalataya at gawang mabuti. Ang dalawang ito ay magkalakip palagi. Kaya't kung ang tatlong mga palatandaan na ito, na aking binanggit ay nasa iyong kinaanibang samahan, ay mag-isip-isip na muna tayo, dahil baka ang inaasahan nating kaligtasan ay hindi natin makamtan.